Shabbat Shalom! Ngayon po, ang Torah portion is teruma. No? Teruma is a Hebrew word which means contribution or heave offering. So, yan po yung mga offering natin, contribution na binibigay sa Diyos o yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Pakibasa po itong Torah, yung God's instructions. It's also a Hebrew language. Yung Exodus po, and then Prophets, First Kings, and then New Testament. Brit Hadashah, itong book ni Matthew and Hebrews. So, ito po, ang nangyari po dito ay inutusan po si Moses na mag-create po ng kumbaga tahanan ng Diyos at kung makikita nyo po, no, at mapapanood nyo po yung mga video links, no, makikita nyo po doon sa mga videos na napaka-detailed po nung instruction ng Diyos pagdating dun sa paggawa ng templo niya. At yung perfect word po, po dyan ay kadosh. No? Ang ibig sabihin po ng kadosh, again, it's a Hebrew language because ang Bible is gawa po sa or kinreate ng mga Hebrew people at Hebrew language ang kanilang ginamit, no, with the inspiration of God. So, kaya po Hebrew language yung pinakaangkop na gamitin pag pinag-aaralan po natin ng Biblia. Kadosh is, ibig sabihin po niyan ay holy o banal. Ang ibig sabihin po niyan sa pananaw ng isang Hebreo ay set apart. So, ibig sabihin po niyan sa Tagalog nakabukod. So, ibig sabihin po yung mga bagay na ginagamit para sa Diyos ay set apart, holy, kadosh. So, ibig sabihin nakabukod po, no? Binukod para sa Kanya. So, yung sa templo po, meron po diyang part na Holy of Holies, meron po diyang outer court, tapos nandiyan po yung Ark of the Covenant, no? At yung iba pang mga bagay po, no, na makikita po natin diyan sa templo. Iyan po ay nagre-represent din po ng katawan ng tao. So, pagka pinanood nyo po yung pinaka-last video po dito, na nandito po sa link, sa video na to, may link po dyan, yung pinaka-last, nandiyan po ine-explain na it's a representation of our bodies, yung templo po ng Diyos. So, kung babasahin po natin itong mga to, makikita po natin na kailangan po nating pangalagaan ang ating katawan dahil ito po ang tunay na templo ng Diyos. At spiritually, mapapangalagaan natin siya kung tayo ay iiwas sa mga kasalanan or sa makatuwid ay susunod tayo sa kanyang mga commandments, no? So, pag sinunod natin yung kanyang mga utos, alam naman po natin yan, yung 10 utos ng Diyos, no? Kasama po dyan yung remember the Sabbath, araw ng pagpapahinga. So, iyan po yung paraan para po siya ay mag-dwell sa atin or para po siya ay manirahan sa atin or kumbaga kasama natin siya sa buhay natin. So, yun po yung spiritual. Sa physical naman po, yung mga bagay na dapat nating tandaan, yung mga, syempre, yung mga hindi makakabuti sa ating health, no? Leviticus chapter 11, pakibasa po yan, no? Yung mga clean and unclean animals, yung mga pwede nating kainin. So, iyan po yung mga pwede nating gawin para mapangalagaan yung health natin, no? And of course, yung lifestyle din po natin. So, marami po niyan. Sa Genesis nga po, sa Bible, sinabi yung fruit, yung kumbaga yung mga plants, yan po yung mga dapat nating kainin din po, no? Para mapangalagaan ang ating kalusugan. Of course, kasama po dyan yung healthy, aside from the healthy diet, yung exercise and lifestyle, healthy lifestyle. So, ito po yung kailangan natin tandaan na yung Bible po is napaka-practical po, no? Na pwede nating i-apply sa ating buhay yung mga natututunan natin dito. At maaring may mga malalalim na bagay na gusto nating alamin, pero eventually ang kailangan nating i-goal ay yung paano natin siya i-apply sa buhay po natin. So, kaya po ako nagki-create ng ganitong mga video para ma-explain yung mga bagay na malalalim at gawin nating mas simple para mas maintindihan po ng lahat ng tao.
Although, pwede nyo pong panoorin yung mga videos dito. May mga links po akong iniwan dito. At makikita nyo po na napakaganda po ng salita ng Diyos dahil may malalim siyang kahulugan, meron din po siyang mga practical application. So, sa makatuwid, ang templo ng Diyos ay ang ating katawan. At si Yeshua po, si Jesus Christ, no? Yeshua, his Hebrew name, which means salvation, siya po ang nag-save po sa atin in the sense na yung ultimate sacrifice, yung kanyang katawan, ay nialay po niya to break the punishment, or kumbaga yung the law of sin and death, para matapos na po yung sumpa. Kumbaga siya ang sumalo sa galit ng Ama na ginawa natin yung mga kasalanan na yon, no? Since Adam and Eve, when they ate the fruit of the tree of the knowledge of good mixed with evil, no? Yan po talaga yan, no? Kaya po tayo ay napunta sa ganitong corrupt stage, no? Na kumbaga namamatay na ang tao. Wherein before is hindi po ganon, no? So, mas naging mahirap ang buhay nung nagkaroon ng mga sumpa dahil nga po sa kasalanan na yon, no, na hindi tayo sumunod. At kailangan pong kumbaga may God is a God of love and justice. So, kailangan may umako po nun. So, Yeshua, his temple, his body, no, siya po yung naging sacrifice to bridge the gap at para maibalik po yung relationship ng tao sa Diyos. So, ganun pong napakahalaga ang naging role po niya. And I hope na patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos, kasi makikita po natin dito na may mga bagay po tayong gustong gawin, no? Pero sa totoo lang, yung mga bagay na yun parang baga extracurricular na lang. Tulad ni Solomon, pag binasa po natin dito, ay gusto niyang gumawa ng templo na napakaganda, kumbaga bonggang-bongga para sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, no? At doon maninirahan ako sa inyo. Kumbaga, yun lang, sumunod sa kautusan, sa perfect will of God, no? At kumbaga kasama na natin siya. Hindi mo na kailangang gumawa ng sobrang kumbaga magandang templo, na eventually yung templo na yun na ginawa ni Solomon ay nasira din, no? At ngayon gusto nilang i-rebuild uli. So, ang perfect will of God talaga is sumunod tayo, kasi tayo ang totoong templo o tahanan ng Diyos, no? Yung mga building na yan, yung mga ginagawa ng mga tao is building lang siya, pero pwedeng wala doon ng Diyos kung yung mga taong nagpupunta doon ay hindi naman talaga sumusunod sa kanyang Torah or instructions. So, meron pong process po yan. It takes a lifetime, no? Tulad sa templo, meron po diyang outer court na kumbaga, yung iba, dito na lang sila humihinto. Yung pagkakakilala nila kay Jesus bilang Savior, dyan na lang sila humihinto. Hindi na sila nag-aaral pa at hindi na sila nagpapatuloy para makapunta doon sa Holy of Holies, no? At matutunan ang Torah or instructions. So, kasi yung instructions po sa Biblia, napakadami po, kung paano manamit, kung ano kakainin mo, kung kailan ka mamamahinga, kung may nanakit sa'yo, anong gagawin mo, huwag kang papatay, di ba? Huwag kang mangangalunya, yung 10 utos ng Diyos, and the other 613 commandments pa, no? Nandiyan po yan. And love God and with all your heart, with all your mind, with all your resources, and love your neighbor as yourself. So, lahat po yan nakapapaloob po dyan. So, napakarami pong practical application na pwede po nating matutunan. Ngayon, kung sa acceptance lang tayo natatapos na basta yung iba sinasabi basta may pinapaniwalaan kang Diyos, ano po yon, kumbaga umpisa pa lang
po yun, yung pagtanggap natin na may Diyos or pagtanggap natin kay Jesus bilang our Savior. Pero hindi pa po yun yung katapusan. Kumbaga, doon pa lang po nag-uumpisa. Kailangan po natin magpatuloy para malaman yung 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 kanyang mga kautusan at sabi nga niya, if you love me, obey my commandments, no? So paano natin malalaman yan kung hindi po natin pag-aaralan ng salita ng Diyos? At pag pinag-aralan nga po natin yon, matututunan natin kung paano ingatan ang totoong templo ng Diyos, which is yung ating katawan, physically and most especially spiritually. Kailangan natin pangalagaan ang templo ng Diyos, which is tayo po yun, no? Ikaw yun, no? So pag may ginagawa kang isang bagay na hindi akma sa kanyang kalooban, kumbaga doon po pumapasok ang kasalanan. So iyan po yung ating offering or heave offering, no? Yung ating contribution ay kung paano natin gagamitin ang katawan na to, ang templo ng Diyos, or yung mga resources natin, yung pera, yung trabaho, business, or kung paano natin gagamitin yung mga bagay-bagay. Gagamitin ba natin yung para sa Diyos o gagamitin ba natin yun para sa ibang bagay at hindi kasama ang Diyos doon sa mga plano natin. Parang yung paggawa ng templo, nag-offer sila nagbigay sila ng mga gold, ng mga materyales para mabuo yung templo. So kailangan may free will, no? Hindi yun napipilitan, free will offering, kung ano yung pwede mong i-contribute para mapalaganap ang salita ng Diyos o yung kingdom niya, no? So yung what is your contribution to God's kingdom? So tayo, tingnan natin yung talento ba natin, oras natin, meron po tayong maiko-contribute, no, sa ating kumbaga sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So marami pong bagay na pwede nating i-offer sa Kanya at kabilang po doon, syempre most especially yung ating katawan, which is yung templo ng Diyos. Kailangan natin pangalagaan to kasi ito yung gagamitin niya para sa ibang tao, para tayo ay maging pagpapala din po. Hindi lang sa pamilya natin, kundi sa kanila. Kumbaga, magiging light of the world po tayo. Basta kailangan po natin, unahin ang sarili natin na tayo po muna ang sumunod at magkaroon po tayo ng sacrifice or offering para po tayo ay maging kumbaga maging tunay na tahanan ng Diyos at maging templo kung saan nananahan ang Diyos, no? So yun lang po ang gusto kong sabihin sa ngayon at maganda po panoorin niyo po yung mga videos at matututunan niyo po yung mga instruction po niya, how to be that perfect temple of God which He can use to bless other people. Okay? Thank you very much and God bless us all. Shalom, shalom. Bye-bye.